Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Albert Sarmiento mula sa Elevate Youth Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Paul upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Paul. Kamusta po kayo? Okay naman tayo, bro. Para po sa ating unang katanungan, ano po ang maipapayo nyo sa mga kumakaharap ng malahiganting problema sa finances, health, relationships na sa kanila mukhang imposible ng malampasan? Yung verse na nagsasabing nothing is impossible with God. Pwede nilang alalahanin yon, pero kailangan nating matandaan na hindi lamang siya sa utak sinasabi. Kailangan nasa buhay talaga natin, nakasama natin ng Lord. Hindi po ibig sabihin na kapag kasama nyo si Lord, wala kayong problema. Kasi sabi ni Jesus, in this world you will have troubles, but take heart, I have overcome the world. So ang ibig sabihin, aalalahanin mong kaya mong magtagumpay dahil kay Jesus. Kayanin mong harapin yung problema sa pera, problema sa finances, problema sa relationship, kasi kasama mo si Jesus. At doon ka nakakapit sa Kanya. That is practicing your faith and trusting Him more and more. Wow, praise God po. For our second question po, paano ko malalaman kung lumalaban ako para at ayon sa Diyos at hindi sa aking sariling lakas o hangarin lamang? Siguro ang pinakamadaling paraan para malaman yan ay kung intimate ang relationship natin sa Panginoon. In our message, pinag-usapan natin na ang lakas ng courage ni David kasi he spent years and years spending time with God in prayer, in meditation, in reflecting about the goodness of God. So doon mo pwedeng malaman na yung iyong ginagawa aligned sa Panginoon. If you see that Scripture confirms it, if the Holy Spirit allows for you to do it, gives you the power to do it, alam mong you are in the center of God's will. Pero oras na lumabas ka sa standards ni God, alam mo ring hindi mo siya kasama dyan. So, kapag ganun po ang nangyari, tumigil muna tayo, mag-align ng puso kay Lord, sabihin, Lord, align my heart to you because I don't want to move or I don't want to go kung saan wala ka doon. Samahan mo po ako. Wow. For our last question po, Pastor Paul, bakit importante na piliin ang pananampalataya kaysa sa takot? Importanteng piliin ang pananampalataya kaysa sa takot dahil ang takot po, kapag pinili mo ang takot, hindi ka na makakausad sa buhay. Palagi ka na lang nandun. Kasi ang takot po ay pader, malaking pader na hindi mo kayang tibagin mag-isa. Pero kung ang pinipili mo ay palakasin, pagtibayin ang iyong pananampalataya, faith. Diba? Faith that is rooted in the Lord. At talagang doon ka nakakapit. Nakikita sa buhay mo yon. At wala kang kinatatakutan, pwede kang kabahan, pwede kang makaramdam ng takot pa rin. Pero kaya mo siyang arestuhin sa utak mo. Kaya mo sabihin, Lord, hindi ko kaya to. Pero alam ko, with you, kaya ko. Confidence in the Lord ang tawag doon. Thank you so much po. Maraming salamat, Pastor Paul, sa pagsagot sa aming mga katanungan. Bago po tayo magtapos, ang IDC or Intentional Discipleship Conference ay magaganap na muli this coming January 23 to 25, 2025 na may team na Love and Truth Inseparable. With our speakers, Chip Ingram, Reverend Paul J. Chandran, Dr. Michael Ramsden, and our senior pastor, Pastor Peter Tanchi. Sama-sama nating alamin what makes Love and Truth Inseparable sa IDC 2025. To get your tickets, pumunta sa idc.org.ph para mag-register bago maubos ang slots. And that's it for our CCF Sunday Fast Track. God bless.